everyone! Welcome back to my channel. It's me again, Lency. Pakilala mo na ako. Andito naman po tayo ngayon sa aking channel at saka yung topic natin ngayon is yung Halloween. Hindi kakatapos na kasi ng Halloween, di ba? Yun mga sabi nga nila yung mga kababalaghan makikita natin pag Halloween or mararamdaman natin pag Halloween. Oo, tama naman talaga yan kasi di ba sa atin naman talaga tradisyon na kung mga ganyang mga araw, mga All Souls Day or kaya Todos los Santos, ganyan ang time na mapairamdam natin din sa kanila na hindi natin sila nakakalimutan at sila mismo mararamdaman naman nila na tayo ay nagmamahal pa rin sa kanila na kahit wala na sila dito sa mundong ibabaw. Kaya minsan nga sila din mismo nagpaparamdam sa atin. In so many ways naman, sa akin naman guys, in my personal na experience, mga 3 days before ng Halloween, naramdaman ko na ang presence ng aking nanay at tatay siguro yun kasi dalawa sila nawala. Ang tatay ko is nawala mga 20 years ago na siguro. Ang nanay ko 2 years ago pa lang nawala. Kasi nung buhay pa yung tatay, kami ng nanay ko nag-alaga sa kanya. So, yun na nga, nang pumunta na ako dito sa Manila, kasi kasama ko din ang nanay ko dati. Nakatira ako sa bahay ng aking kapatid dito sa Cavite. Pero, nang bumalik naman ulit ako sa province, magkasama kami, bali, iniwan ko na siya doon sa bunso naming kapatid. At saka ako na lang dito nagbalik dito sa Manila at saka nagstay ako dito sa house ng pamangkin at kapatid ko. So ang nanay naiwan doon sa kapatid ko. Kaya yun, na-shock lang ako na binalitaan nila ako na nangyari na sa kanya. Bali mga 1 month na bago siya mag-birthday siya, 88 years na niya. So, yun na nga. Marami rin akong nararamdaman nun, pinaparamdam sa akin na ganun. Tapos, sa akin, nagpapakita sa panaginip. Tapos, ito na nga, nung this Halloween mga 3 days before, parang bigla lang ako bumalikwas mga 3 o'clock ng madaling araw. Para bang may naramdaman ako, parang may nanggigising sa akin. Pero wala naman akong may nakita or naramdaman na something na malamig na wala naman. Basta lang yun, napaisip ako talaga. Sabi ko talagang ang nanay ko siguro talaga yun. Saka ayun na nga, ng Halloween na, sinindihan ko siya ng candle at saka yung pinag-pray ko siya at naglagay ako ng alay sa kanya na yung favorite niya malagkit, yung biko ba, yung suma naman tawag sa amin yan sa province. Dalawa sila ng tatay ko at saka yung isang kapatid pala is namatay na rin mga 10 years ago siguro. Kaya yun. Saka after ko nung maglagay ng alay at saka yung pag-pray ko, parang masarap na pakiramdam ko. Yun nga na, yung talaga naman nagpaparamdam sa atin ng mga mahal sa buhay natin na kahit sabihin natin na andoon na sila sa ibang mundo, nagpaparamdam talaga sila sa atin na hindi natin sila makakalimutan. Dito rin sa Cavite nangyari yun sa bahay ng kapatid ko rin kasi by the time long time ako nagstay doon so balik ako at saka ang nanay ko pa nung buhay pa siya ang magkasama sa Cavite. Ang dalawa kong pamangkin na binata is doon every Halloween talagang ako niyan, nagluluto ako ng alay at saka nagpe-pray ako. Ayun naman, parang sabi nga nila nagpaparamdam sa kanila yung bayaw ko, tatay ng dalawa kong pamangkin kasi kapatid ko doon sa Canada. So balik kumbaga ako at saka yung lola nila yung kasama nila doon. Wala naman ako may naramdaman. Pero yung mga bata, sabi nga nila, paramdam sa amin si Papa, Tita na gano'n. Sabi ko, ipag-pray nyo na lang gano'n.
ayun, naramdaman ko talaga presensya na may something parang may tao. At that time, bali, pumasok ko ng kwarto, nag-alay ako ng malagkit na pagkain doon, at saka nagsindi ako ng kandila, at saka nag-pray ako. Eh, di ang nanay ko, at ang pamangkin ko doon naman sa sala sinarado ko yung kwarto. Tapos nag-pray ako. Sila doon nanonood ng TV. Parang ramdam ko talaga habang nag-pray ako, nakapikit ako ng ganun. May bumukas ng kwarto, tapos ayun. Parang ramdam mo, para bang maramdaman talaga yung parang may bigat na parang something na tao na pumasok sa kwarto. At saka naramdaman ko parang may weight talaga ba, parang kumbaga sa hangin, mabigat na hangin ang nararamdaman mo. At saka ramdam ko na may tao sa likod ko na nakamasid sa akin habang nagpipray ako. Ang sa isip ko naman, ang nanay pumasok na hindi na siya nagsasalita kasi nakita niya nagpipray ako. And then after that naman, after na ako nagpray, lumabas na ako ng kwarto. Sabi ko sa nanay, may pumasok ba sa kwarto? Sabi nila, wala. Ikaw hindi pumasok doon. Hindi ako pumasok, hindi ako umalis dito. Bakit? Sabi ko, wala lang. Akala ko kasi pumasok ka. Yun ang sabi ko. At yun talaga na totoo talaga pala na yung mga soul nila nagpaparamdam sa atin yan na buhay. Yun nga, kumbaga, para maramdaman natin yung mga presensya nila, na nag-ano sila sa atin, nagpaparamdam, andyan sila, ang presensya nila, dumadalaw sa atin. Yun nga. At saka diba sa ngayon, sa panahon ngayon ng mga Halloween, madaming mga kababalaghan din na nangyayari, mga ganun ba. Kung kasi hindi ako kagaya ng iba na yung matakutin, hindi. Kasi nanonood nga ako ng horror movie, mga ganun. Minsan ako lang mag-isa, nanonood ng TV sa sala. About sa yung mga creepy ba, yung mga katatakutan. Pero yun naman, ang nangyari sa kanila na, kumbaga, maraming nangyayari. Like for example, sa zone ba yun, yung ozone na, diskuhan ba yun? Basta mga long time ago na yun na nasunog yun, kumbaga parang disgrasya yun na nasunog. Ang daming natrap sa loob at namatay doon. Kaya yun na ang nangyari, na may napaparamdam daw yung mga security guard doon, na mararamdaman talaga nila na may something talaga na na spirit na dumadaan. Tapos ayun, bigla lang may nag-flash sa paningin nila na gano'n. Siyempre yun, ang mga namatay yung nakaluluwa. Siyempre by the time na dyan sila na mamatay, na kumbaga tulong, kumbaga na parang kumbaga hindi na bigyan ng hustisya ang pagkamatay nila. Ang sa kanila naman prayers, at saka yung kumbaga sila ma-recognize ng family nila para tumahimik na sila sa sa kinalagyan nila ngayon. Siyempre iba naman, di ba, namatay lang sila, may pasensya na sa ingay, may dumaan na ice cream. Yung sa kanila kasi yung pang hindi sila nabasbasan pa, namatay sila. At saka by the time, yung bang biglaan, totoo pala yung biglaan, yung bigla ka daw namatay, tapos kumbaga kung daw yung yung mga routine mo before ka namatay, yun din ang mangyayari. Kasi like for example, nanay siya, bigla na pagkamatay niya, diba every morning maaga pa siya kumikilos, nagluluto sa kusina, mga something like that ba. Hindi pa daw nila yan maramdaman na wala na sila sa mundo. After after 3 days pa daw yan, na bago nila malaman na wala na sila sa mundo. At saka by the time na nawala sila bigla, yung routine nila na yan, gagawin pa nila yan. Oo, kasi after 3 days pa nila malalaman na wala na sila dito sa mundong ibabaw. Kasi yung kwento sa bayaw ko dati na yung bigla siya namatay kasi nakuryente siya. Di
namatay siya, na ano siya, biglaan lang pagkamatay niya talaga. May nag-testimony na yung nila, mga ano ba nila, yung mga tauhan nila, kasi may ano yun may mga sakop sila dito kasi dati, kasi may sila, may manukan yan. Tapos yung bahay nila malapit lang sa mga tauhan nila, nakikita doon nila yan na nakatayo sa sa ilalim ng puno. Ganun mga routine niya na siyempre minsan doon sa palakad-lakad, lumalabas sa bahay nila, nagpapalamig sa ilalim ng puno. Nakikita daw nila. Sunod ayun, mga after 3 days na ganun yun. Tapos yun na, pagkatapos ng mga a week na, wala na. Kasi yun na nga sabi nila, after 3 days, diba, babalik yan. Yung nila, yung kaluluwa na babalik na maghanap ng family nila. At saka, yun na nga, kasi hindi nila alam na wala na sila sa mundo. Yun pala lahat ng mga kababalaghan sa Halloween, saka sa araw talaga ng mga patay, kasi karawan nila, kumbaga yun, yung Todos Los Santos, yung Halloween, yun talagang nagpaparamdam sila. Diba, ang dami tayong makikita, mapapanood sa TV ng mga creepy about yan, talaga totoo naman yan at saka meron pa nga ako nakita sa TV yung na palagi silang na masamang pakiramdam sa daw yun, sa spa. Oo. Kasi yun pala ang kinatitirikan ng spa na yun, marami din namatay yung dati, kasi kumbaga by the time parang kumbaga sa unang tiyempo ba bali maraming namatay doon, siguro ng tiyempo Kastila pa, mga ganun. Tapos yung nila, yung pinatirikan na nila ng tag na ito ng building na yung spa na yan. So yun na nga, na nakakatakot na yung naramdaman nila na yung may nagmamasad sa kanila daw. Akala nila yung yung nagmamasahe sa kanila yung yung taga doon sa spa. Yun pala iba na pala yun. Nagulat sila, sarap na pakiramdam na may sa likod niya, may nagmamasahe. Yun pala walang tao, kakarating lang ng magmamasahe sa kanya. Tapos tinanong niya kung siya ba yun ang nagmamasahe sa likod niya. Paglingon niya na gano'n, sabi ng nagmamasahe sa kanya, hindi kakarating ko pa lang tapos yung tinanong niya na yun nga, na sinasabi niya, akala po ikaw na yun ang sa akin, nagmamasahe sa akin. Basta madaming mga kababalagan yung mga gano'n. Alam ko yun ang gumagana yung sa mga paranormal expert ba. Sabi nila na yung iba, like for example, brutal ang pagkawala nila, humingi ng hustisya, na mabigyan ng hustisya ang pagkawala nila, yun, matahimik na yan sila. Ang iba naman, gusto lang nila na may pag-pray sila. Kasi kung may pag-pray mo na yan sila, kumbaga yung soul nila, mananahimik na yan. Pero habang na hindi mo pa sila hindi mo pa sila na may pag-pray, at saka hindi pa sila na plaster sa kanilang himlayan talaga, na talagang na sila, mag-rest in peace na sila. Hindi talaga sila titigil sa pagpaparamdam sa mga family nila, at saka sa area na nangyari yun, ng mga insidente na yan. No, diba? Ang dami talaga mga dami talaga mga story behind sa mga ganyan na, lalo sa mga Halloween, sa mga gano'n, yung mga All Souls Day na yan. Oo, sa kanilang kumbaga kanilang araw talaga nila pala, kumbaga kumbaga fiesta nila talaga. Diba, at saka ngayon diba, sa talaga month ng November, diba, Todos Los Santos ng last day yun. Kaya yun na rin ang aking naramdaman about sa akin, na para bang para ba akong ginising ng aking nanay at tatay siguro. Yun na nga. So, what's up guys? O, kumusta kayo dyan? Naramdaman nyo rin ba ang naramdaman ko? Napaparamdam din ba sa inyo yung mga mahal nyo sa buhay na nahimlay na or nanahimik na?
huwag kayong matakot guys kasi normal lang yan. At saka kumbaga kung iisipin lang natin, huwag tayong matakot kasi kumbaga nagpaparamdam na yan sila sa atin na ano ba kung ano pa natin sila naalala, love pa natin sila, at sila naman is ang the way na pagparamdam nila na mahal nila tayo, sa yun magpaparamdam sila na na sa mga hangin dyan o malamig na hangin o basta madami silang paraan na nagpaparamdam sa atin. Siyempre spirit na sila, hindi na natin maramdaman yung nila, body contact talaga, kaya ayun maramdaman natin na parang malamig dyan, na mga dyan na parang nakakatakot. O diba? Alright guys, sige, yan ang aking ma-share ngayon sa ating sa ating topic ngayon about sa Halloween at sa mga simpleng bagay lang naman yan na mararanasan natin tuwing sasapit yung Halloween. Okay, it's me again, LNC. At saka kung bago pa lang kayo sa aking channel, please like and subscribe to my channel kung nagustuhan nyo ang aking topic today. See you again next my vlog. Bye bye for now.